Okay. Monetary claims ng 6 na construction. Ito ang daily grind ko. Daily grind ni TFSK Candy. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Tanggap ng 6 na construction workers ang 80,000 pesos na monetary claims mula sa dating employer sa tulong ng Dole Quezon. Ayon sa isinapublikong impormasyon ng Dole Calabarzon, naging daan ng single entry approach o SENA sa mabilis na pag-areglo ng usapin na may kaugnayan sa underpayment ng sahod at hindi pagbabayad ng 13th month pay at iba pang benepisyong itinatakda ng batas. Bago ang conference, isinailalim sa validation ang mga reklamo upang matiyak ang pagiging legitimo ng mga claim. Sa isinagawang conciliation mediation ay nagkasundo ang mga panig sa loob lamang ng isang pagdinig. Bilang bahagi ng kasunduan, agad na ibinigay sa mga manggagawa ang nasabing halaga at lumagda sila sa release, waiver at proclaim bilang formal na pagsasara ng kaso. Ayon kay Dole Quezon Officer in Charge Cristina Barayang, layunin ng SENA na magbigay ng mabilis, patas at nakataong mekanismo sa pagdesolba ng mga alitan sa sektor ng paggawa upang maiwasan ang matagal na sigalot at agarang maibigay sa mga manggagawa ang kanilang karampatang benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Marag Resola, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Yan o. Pagka maaga, puduan. Sa sakat kanilang alagang hayop. Diyan po sa paanan ng Bulkang Mayon, tiniyak ng LGU ng Daraga Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Agricultural Services Office o MASO Daraga, mahigpit ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay upang malikas ang mga magsasaka at kanilang mga alagang hayop palabas ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Nagtalaga na rin ang LGU ng mga livestock pooling areas at nagsagawa ng masusing inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga hayop. Magbibigay din ng hauling trucks ang pamahalang bayan upang mapabilis ang pagbaba at paglilikas ng mga alagang hayop. Dahil sa patuloy na banta ng posibleng pagputok ng bulkan, napilitan ang ilang magsasaka na mag-ani ng mas maaga ng mga pananim na maaari pang masagip. Ang iba naman ay pinagbili na lamang sa mas mababang presyo ang kanilang mga alagang hayop upang maiwasan ang tuluyang pagkalugi. Namahagi na rin ang LGU Daraga ng mga face mask at sinimula na ang pagproseso ng mga dokumento para sa cash for work assistance ng DSWD sakaling magtagal o lumala pa ang sitwasyon. Aabot sa 232 livestock racers habang 486 na magsasaka mula sa 5 barangay ng Niisi, Salvacion, Budiao, Banyadero at Matnog ang direktang apektado ng alert status ng bulkan. Tiniyak naman ng LGU Daraga na handa silang umaksyon at magpatupad ng mas maigpit na akbang sakaling itaas pa sa alert level 4 ang status ng bulkang ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas News Nationwide. 10,000 DSWD food bags nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang apektado ng Shearline sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bilac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa. Juris. Nakatakdang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang 10,000 family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng Shearline sa Catanduanes. Ito ay matapos aprobahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahilingan ni Governor Patrick Azanza upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residenteng lubhang naapektuhan ng patuloy na masamang panahon. Ayon sa gobernador, bukod sa 10,000 food packs, may karagdagan pang 3,000 na kanyang nahanap, kaya taabot sa kabuang 13,000 family food packs ang ipamamahagi. Inaasahan kunin ng pamahalang panlalawigan ng mga ito sa lungsod ng Legazpi at na masimulan ng distribusyon sa susunod na linggo. Kasabay nito nagpapatuloy din ang validation at distribution planning ng Provincial Social Welfare and Development Office Catanduanes gamit ang DROMIC reports mula sa MBRRMOs ng mga bayan upang matiyak na maaabot ang mga pamilyang hindi pa makatatanggap ng tulong. Una na kasi nakapamahagi ng 10,000 DSWD family food packs ang TGP Party List at bukod dito, patuloy rin ang pag-iikot ni Congressman Leo Rodriguez upang maghatid ng tulong sa iba't ibang bayan sa isla kung saan ay pamahagi naman ang mga sako ng bigas mula sa House of Representatives. Sa tulong din ng Office of Civil Defense, mamahagi din ang mandubatas ng GI sheets sa mga residente ng sila mga tahanan dahil sa epekto ng masamang panahon. Para sa Bagong
Pilipinas. Joyce de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas pinalakas, pinalaman. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas Live. World Service Sports Radio. Ang hindi na at lakas ng FM. Ang isang hindi na pinagsanit sa puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magico 7 Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7 at Radyo Pilipinas World Service. Papapalindan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Cola. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Kita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office No. 6 sa buong taong 2025. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atid sa atin ni Paul Jarosa. Radyo Pilipinas Report. Paul, Umabot sa 514 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 6 noong 2025. Ito ay resulta ng 1,806 anti-drug operations kung saan naaresto ang mahigit 2,000 sangkot sa iligal na droga. Pinangunahan ng Iloilo Police Provincial Office ang pinakamalaking na kumpiska na umabot sa 28,000 gramo ng shabu at 85 gramo ng marijuana at nagka-aresto ng mahigit 500 individual na nagtutulak ng iligal na droga. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josepino Migan, ang operasyon ay patunay na seryosong kampanya ng PRO6 laban sa illegal na droga. Prioridad ng Police Regional Office 6 na protektahan ang mamamayan laban sa masamang epekto ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang tumultong shabu na posible mo nung ibenta ngayong Sinulog Festival na sabat na mga otoridad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Darito ang balitang atid ni Angelita Hapal Valiente. Radyo Pilipinas Report. Angeli, Hindi inaalis ng mga otoridad sa Cebu na ang mga bulto-bultong shabu na nasabat noong nakaraang araw ay nakatakdang ibenta sa Sinulog Festival 2026. Ito ay kasunod ng pagkakasabat na mahigit 54 million pesos na halaga ng shabu mula sa isang big-time drug personality sa Naga City, Cebu. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 Assistant Regional Director Tessa Tuzen, ang subject na si Alias Clifford ay itinuturing na national wholesaler ng iligal na droga dahil sa lawak ng pinagkukunan nito ng supply. Gayon din ang area of distribution nito na saklaw ang buong Central Visayas, gayon din ang lalawigan ng Negros Oriental. Ayon naman kay Police Colonel Abubakar
Abubakar Mangelen Jr., Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office, na iniimbestigahan na nila kung sino-sino pa ang kontak ng subject. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na nakakapagbenta na nasa 5 kilo ng shabu kada linggo ang sospek. Samantalang muli namang inatasan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang kapulisan sa Cebu na paigtingin at palawakin pa ang kanilang ginagawang operasyon aban sa mga illegal drug traders dito sa Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. DILG Region 11. Suportado ang gagawing measles, rubella immunization activity ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Balita ang atid sa atin ni Marcel Mamon Dasalya. Radyo Pilipinas, report. Marcel. Buo ang suporta ng Bigay Department tayo. of Interior and Local Government o DILG 11, Regional Director Abdullah Matalam, at buong ahensya sa gagawing measles rubella immunization activity ng Department of Health 11 sa rehiyon bilang mahalagang hakbang upang punan ang mga kakulangan sa immunity at mapigil ang pagkalat ng measles virus. Ayon kay Director Matalam, layunin ng programa na maprotektahan ang kalusugan at buhay ng mga bata sa iba't ibang komunidad at yakin ang kanilang karapatan sa maayos na serbisyong pangkalusugan. Inimok din nito ang lahat ng sektor na magkaisa sa pagpapatupad ng bakunahan bilang bahagi ng mandato ng pamahalaan na pangalagaan ang mamamayan. Binigyan din pa ng opisyal ang hangaring makamit ang isang mas ligtas, mas malusog at measles-free na Davao Region sa pamamagitan ng mga sama-samang pagkilos ng mga lokal na pamahalaan, health workers at mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamodasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Unang araw ng Passport on Wheels sa Bungaw, Tawi-Tawi. Dinumog ng maraming aplikante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami. Radyo Pilipinas, report. Laila. Nakagustuhan ng pamahalaang panlalawigan, mapalapit at mapadali ang mga serbisyong nasyonal sa nasasakupan ay isinagawa ang Passport on Wheels sa MPHTA Gymnasium. Layo nito ang matulungan upang mapagaan ang gastos ng bawat aplikante sa halip na lumuwas sa pinakamalapit na syudad ang mga nais na makakuha ng pasaporte kung saan ay higit 5,000 piso ang magagasta ng bawat isa. Ayon kay Francis Marshall, Public Employment Service Officer ng Lalawigan, nasa 2,000 aplikante ang maaaring makakuha ng pasaporte kung saan ito ay mula sa iba't ibang bayan bumubuo ng Lalawigan at ang iba naman ay mula sa iba't ibang ahensya. Kanyang inihayag nais ng pamahalaang panlalawigan na maibsan ang hirap ng pagkuha ng passport kasi walang ganung serbisyo dito. Kaya naman sinisiguro ng kasalukuyang administrasyon, bawat taon ay nadadala ng 2 beses sa Tawi-Tawi ang Passport on Wheels. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kaibigan, sa may nipong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, January 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inipong nakapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan,
Halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benson Ujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas at isang malaking korporasyon. The rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bakong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, at matapos ang makakatanggap ka ng one-time call sa iyong phone. Para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon sa bigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bakong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang ang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster na bagong mamamayan. Tapat sa pag-uula. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Panyo, Radyo Pilipinas, 93.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino.
ba? San mang lugar ng bansa natin? Tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid. Tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo. Damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas Okay. Sorry. Sa St. Louis. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Ayan, ulit natin. Magkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 pikseto para So, iwas sakit kapag may pagbaha. Ayan yung Una, kalahati ng aking make sure biyahe. na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda Tara. at iba pang pagkain. Uwi naman Iwasan tayo. muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. So ito yung At daily pangatlo, huwag lumangoy sa bahay. travel Pwedeng makapulot dito ng Ni ano-anong sakit katulad ng DFSK leptospirosis Candy. at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. So, Stay safe mga kababayan. mamaya Hashtag panatag. yung isa naman ang iatid natin kasi magkaiba sila ng schedule. So kung gas yun, kung ice yung gamit ko, so medyo mahal-mahal na ano yun. Medyo mahal-mahal na gastos sa gasolina. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. So ito walang stop para walang ano para diretso lang na biyahe para makita nyo kung paano everyday gagamit ng sulit si Candyman, DFSK Candy. Santos Jr. Kumusta rin kabagayang? Tangal namin Robes, ay daw iti sweldo. Nagiti yan, nagsisweldo iti kinsena katapusan. Ayan. Adan elemento yung sweldo. Agati paulog iti Department of Budget and Management. Nanay kabagayang iti banakay paay iti sweldo nagiti mangmanggan kasama kan natoy subsistence allowance kaya apay na nga dati kwa karambong nga issue niya apay na nga apa dagiti di pagpadamag kadagiti palso may naik iti budget na Dito daw tayo. ito siniguro iti Department of Budget and Management at isa na rin increase kanayunan nga allowance. So reminder lang, sa Session Road Baguio bawal ang bisikleta at motor. So yung mga riders po natin dyan, bawal po kayong pumasok sa Session Road. Okay, matitikitan po kayo. Basahin tayong ito
pinatunayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na prioridad nito ang napakadaan ng mga sundalo at iba pang military uniform personnel. Matapos lahat ng Department of Budget and Management ang malinaw at tiyak na pondo para sa kanilang sahod, allowance, benepisyo sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Budget. Sa isang press conference sa Malacanang, binigyan din ni DBM Secretary Rolly U. Toledo na ang 2026 budget ay hindi usapin ng politika kundi pagkilala sa araw-araw na sakripisyo ng mga MUPs na nagbabantay sa bayan kahit pagod, puyat at malayo sa kanilang pamilya. Malinaw ang mensahe ng 2026 National Budget. Makikita namin kayo, naririnig namin kayo at hindi namin kayo kailanman pababayaan. Ito din baga ni Apo Toledo. Ayon sa DBM, sisimulan na ang 2026 ang unang tranche ng pagtataas ng base pay ng military at uniform personnel alinsunod sa Executive Order No. 107. Malinaw at nakalaang 21.7 billion pesos para rito, 15 billion, 24 billion, para sa aktibo serbisyo, 6.3 billion pesos para sa pensyon populasyon. Ayun yung buwan, 21.7. Hindi ito sinulat lang sa tubig. Ilista mo sa tubig, parang utang, ano? Sigurado ito at nakalaan ng pondo. Kasabay nito, itinaas din ang subsistence allowance mula sa 150 pesos sa 350 pesos kada araw. Na epektibo simula Enero 1, 2026. Ang 71.5 billion na inilaan upang masigurong tuloy-tuloy ang dagdag na benepisyong ito. Ang dagdag subsistence allowance ay hindi loro ang pagkakabur. Ito ay pagkilala na ang nagbabantay sa bayan ay dapat may sapat na pagkain, lakas at nutrisyon araw-araw. Sa sahod at allowance kasama rin sa Fiscal Year 2026 National Budget ang pagpapakasahan ay yung mga naglilingkod na nakalaang 4.06 billion peso para sa paglikha ng 1,077 bagong military at uniform position sa iba't ng gobyerno. Ang bigat ng trabaho at mas mapalitaan SM. pamahalaan at tumugon sa panganib ng pulis at sakuna. Mamahagi sa mga sumusunod na ahensya. 1,358 sa Armed Forces of the Philippines, 2,000 sa Philippine National Police, 2,000 sa Bureau of Fire Protection, 2,000 sa Bureau of Jail Management and Penology, 1,000 sa Bureau of Correction at 1,719 sa Philippine Coast Guard. Binigyan din ng DBM na ang mga posisyong ito ay hindi basta dagdag bilang sa plantilla. Hindi lang ito numero, ito ay karagdagang kamay, karagdagang lakas at karagdagang proteksyon para sa bayan. Dagdag pa ng DBM, mahalaga ang paglikha ng mga bagong posisyon upang masigurong hindi nalulunod sa trabaho ang kasalukuyang mga kawani at masanda ang bansa sa bantang seguridad at emerhensya.
Nilinaw din ng DBM na walang maaantala, mawawala o mababawasan sa salary increases, allowances at retirement benefits ng military uniform personnel. Ang mga pondong sinasabing naalis kumano sa ilalim ng unprogrammed appropriation ay hindi kinansila. Ang mga ito ay inilipat lamang mula sa miscellaneous personal benefits MPBF patungo sa mismong budget ng kanilang ahensya bilang bahagi ng patakaran ng pamahalaan na ilagay ang regular na benepisyo na mas direktang budgetary allocation. Layunin nito na gawing mas mabilis, mas malinaw at mas direkta ang paglabas at paggamit ng pondo. Ang salary increase ay dapat ng lahat ng kasalukuyang kawani ng gobyerno, sibilyan o uniform ay nakapaloob na sa budget ng kanilang ahensya, hindi tinanggalin, hindi pinagpaliban at hindi maapektuhan. Pagdating naman sa pensyon, hindi ito apektado at may sapat na mekanismo ang pamahalaan kabilang ang Special Purpose Fund tulad ng Miscellaneous Benefit, Personal Benefit Fund at Pension ng Gratuity Fund upang tunan ang anumang karagdagang pangangailangan kung kinakailangan. Hindi binawasan ang pondo, Jong. Inayos lang para mas diretso, mas mabilis at mas malinaw ang benepisyo para sa ating mga MUPs. Binigyan din ng DBM na malinaw ang paninindigan ng pamahalaan sa ilalim ng 2026 national budget. Ang naglilingkod ay aalagaan, ang nagbabantay sa bayan ay susuportahan at ang sakripisyo ay kikilalanin ng may dignidad at malasakit. Ito parang ilawlawag kumagayam the Department of Budget and Management. Hindi rumrumwar ng issue ang saan kanong maawat nagiti MUPs, military uniform personnel, ang non-uniform personnel nagiti na ikarin nga komento, hindi subsistence allowance. Nati DBM ang actually maawat na tao. Anak, Senior West, naman dito. Bayatan na papagayam, hindi sa balipay nga i-issue tayo. Nauram! Sunog! Nauram, hindi may isang handot na pakabuklan ka mas. May silayan na kwarto. Iti Department of Public Works and Highways, Cordillera Administrative Region. Ini Kalman. Mainay kiti dayta papagayam nang ipaulog iti may isang statement iti DPWH Central Office. Han nga DPWH car. Talagang nabusalan iti giwat dagiti taga DPWH papagayam. Ano dati ka salud-sudan. Ada iti kag-order. Understand na ba? Siyempre na dati kag-order. Who are you to reach the line? Salungasin siya nga po. Iso nga natin yung statement iti DPWH Central Office. The Department of Public Works and Highways confirms that the fire incident which occurred at the DPWH Regional Office in the Cordillera this afternoon has been successfully extinguished and the site is now fully secure. Initial assessment by the Bureau of Fire Protection indicates
that the affected areas was limited to approximately 2 square meter. Kaya tingalawan na kay 2 square meter. Kasi natin ang source ko. Basit pa niya. No DPWH employee was injured in the said incident. The department is currently working in close coordination with the BFP and the local government of Baguio City to conduct an immediate and thorough investigation into the cause of the incident. Additional information will be provided by the department as soon as possible. End of statement. No, anya ginapuuran, iso di kwa Rico, iso di may paspasidong tata iti investigasyon. Kasatlo ba di ka-importante na di ay napuuran. No, ang dati napuuran na dokumento. Pakabat na dati wala yay. Naging scrap papers na saan nga maka-apekto di makabuklan nga operasyon iti DPWH iti naglablabas na transaksyon. Yan. Let's get give. Ano ka? Ika na iti benefit of the doubt. Siguro ka nag-bit na yung sarita. Benefit of the doubt. Bayad nga ma-araramid iti investigation. Gipaulog naman lang iti DPWH iti statement. No, anya nag-iti napuuran. Nutok na kami hindi napuuran. Siguro mabalintog na makuha maritin dapat namin i-files na kita. Let's leave it at that. Kaya niliyayan papagayang ada nagi attempt sa kadua iti media ni Galman sa ato alas 5. Tanda na galas 6 ni Galman. Kaya makaala iti statement from DPWH yung awan papagayang. Instead, iso dapat nagi-paulog iti may isang official statement na nagpaod pa nga mismo iti central office. Alas 7:19 papagayam agsupli kami pa kalpasan nagiti sumak pamano palagi. Pagdito lang malakas normal lang pagmatakot. Basta oo naman. Pero mahalaga alam mo ang gano'n. Tulad ng lock, cover, lock. Upo agad para may iwasan matumba dahil sa nison. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng makpon sa iyo. Phone. Huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakita. Lock, cover, phone. Hashtag Manatag, Pamayanan. Ang tigtas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantag o rashes, kung hindi naagapan ang nakakahawak sa sakit. Maaaring pumatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, namamaga ng tuta, nakakita pa. Walang dapat pumatay sa tuta. Pangunahan na ang mga bata dahil bawat buwan, mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Anyati ICLIC dahil ito'y Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Programa ng gobyerno na agan tanggap amang tulong ka rin rebelde ang miyembro ng CBP, FDA, NDF, at milisya ng bayan nga ang pangpanggap magsublin iti sa linis ng gobyerno. Kaya tulungan, basta matan ang makagwada at ipamilyada. Babaan yung ito, maipayan dahil tinatuma-tuma, tulong, amo, ken panagsanay, maramar, iti pa ng abarwanan. Itulong ti gobyerno kahit saan laan para iti simubuan rebelde para man iti pamilyana ken komunidad.
dagiti tulong maawat no ag suplida iti gobyerno. Dago sa tulong asa nga 15,000 pesos. Nuad dati ng armas, maibayan mo tayo iti remunerasyon. And livelihood assistance, 50,000 pesos. Maibayan pa na ito iti servisyo medikal. Kapalay, modified conditional cash transfer manipod iti DSWD. Paregsanay, manipod iti TESDA. Tulong pangligan na samadan ni alternative learning at nagtumabay. Karag iti kakabsat a rebelde. Tawayan, programa, kan agpiyag, ang natalinaay katwa dagiti ipagpuder. Mamasadag iti kasidgan ay unit ti lokal na gobyerno, opisina ti DSWD, DILG, kuno iti simbahan, dagos ang maproseso, iti sino ti gobyerno. Serbisyo publiko, manipod iti Police Regional Office Cordillera, at Radyo Pilipinas, Baguio. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa pagkakaroon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras hindi na panabas. 23 minutes kalpasan iti oras iti alas 7 iti kabayaran na mapagayap. Nakasuklin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti duwang aldaw na working visit na sa United Arab Emirates. At nagyaman na ito iti nabara nga komodasyon at di UAE in Kuana. Hanggang ronan, of course, iti leader sa Jai. Pinunati ang ulo. Nagkaroon ako ng produktibong dialogo na nakatuon sa mahalagang sektor ng enerhiya, tubig, pananalapi pagkain at kapaligiran, mga usaping makakaapekto sa bawat Pilipino dito man o sa ibang bansa. Niyak po sa kanila na ang Pilipinas ay nakatuon sa paghahanap ng mga solusyon at sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa isang sustainable na kinabukasan para sa mamayan. May isa kadagitiga kangrunaan ang napasamak pa papagaya ang kadagitiga na saya at na resulta na kadatoy pa nagpirma ni Pagilian nga Pilipinas iti duwa ang Memorandum of Understanding dati Philippine-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement o SEPA natin Memorandum of Understanding para iti defense operation ito sa kakapagayam di kaunaan nga free trade agreement ti Pagilian nga Pilipinas and di Uusok yung preno ng truck. Mabigat yung dala niya. Ano? Uusok. ang iti Pangulo anong nama ang mapalawan di Katulagan tapno maadaan iti access ti Pilipinas iti merkado Si medyo pababa tayo ng konti. region o no Middle East then makaipaay daytoy iti adupay nga pagalaan iti merkado para kadagiti lokal nga produkto iti Pagilian nga
Pilipinas. Tapos sa lahi ng Pilipinas, itiagang angkat ito Middle East. Itang angkat ng Pilipinas yung Middle East. Number one. Hindi ay magbaga, the dates. Ano din, tayo na buyang na documentary ni Kalman. Hindi lang Kalman. Just so happen, nag-pop out again ni screen ko. Yeah. Muyo, aside from jay magpagadak black gold kunada niya jay langis nagap-gapuiting pa with deposits dapat may isa dahil nga black gold hindi Middle East mas magmaman lang ang pamilya gamit ni Hena nato yung mga halos aming pasyent hindi Middle East abay timulad ang dates yung aday may isang pagilian yung Middle East na pagayam na hektarya hindi plantasyon na ibibase huwag din pa kay important na may import din Amerika European countries hindi ba quality iti California yay Estados Unidos ang gagasip pinaado iti populasyon iterong lubo hindi ay production iti dates talaga kaan nga ang nga humanay iso nga taltalinahan nga nakangat nga to iti presyo na sa ito yung proseso gamit na pagayam yan yung proseso iti panagpadaktilatoy panagpabunga ang na harvest and processing very tedious yan iso nga nangina but anyway na-share ko lang yung diyan kinyayo kabayatan na kapagayam yan pinunapay ti Presidente ang pagpapalawak ng access Okay. ng UAE para So, sa Pilipino. yan po ang daily Ay malinaw biyahe na ng pagkilala sa professional DPSK na Candy kakayahan natin. at Alright? kahusayan So, ng mga Pilipino sa mga larangang ito. walang tigil Isa po rin yun. itong So, pagkilala sa everyday. kanilang ganyan. So, talagang sulit na sulit po si sa ekonomiya Candy. ng UAE. Alright? Maraming pong salamat.